Hello! Yun po. O meron tayong kasama ngayon, mag-iikot tayo dito sa Caloocan. Good friend si Badong Alonzo. Siya sa Build Philippines, formerly Team Leni Robredo. So pag-usapan po natin ay tungkol sa oposisyon. Itong balita kay former Senator Leila De Lima na she is mulling to counter-sue former President Rodrigo Duterte and si Vitaliano Aguirre, dating DOJ, dahil sa ginawa sa kanya, yung mga kasong finabricate laban sa kanya. Ikaw tol, anong reaction mo dito? Dapat lang. Nandun ako nakita ko yung paghihirap bumibisita kami. So nung mga hearing kasama natin from August 21 movement, which is member din ako, member rin ng Solidarity for Truth and Justice. Kasama natin si Father Robert Reyes. Lagi rin kasama ron si Dr. Socorro Reyes, which is talagang walang tigil na sumuporta kay Leila. At yung hirap niya talaga grabe. Grabe, no? Ngayon, kailangan may pananagutan. Lagi ko nga sinasabi, nag-usap kami ni Senator na simulan namin sa kanya yung CAP, which is yung parang kapatid. Yung CAP, ibig sabihin nun is katarungan at pananagutan. Katarungan at pananagutan. CAP. CAP. So parang bro or sis pero in Tagalog. So CAP, katarungan at pananagutan, na meron mang katarungan pero actually napakatagal bago binigay. Ilang years nasa kulungan, no? Dapat hindi na tumagal na isang Kasi taon yung yan. pamamahiya sa kanya, yung pagkababae niya. Grabe, yung kongreso, isa yan sa isang lugar na ngayon tinitignan na nila kung kanino yung bola, kumbaga sa basketball, nasa administrasyon, dun lang sila pumapanig. Hindi sila pumapanig kung ano yung dapat, kung ano yung tama. Dapat naninindigan ka. Ngayon ganoon din. Dapat may pagbabayad din. Kaya dapat may pananagutan kasi hindi biro yung nangyayari. 'Di ba? Nawalan tayo bilang Pilipino, hindi lang bilang tao kay Senator Leila. Bilang Pilipino, nawalan tayo ng isang pagkakataon magkaroon ng senador sa Senado. 'Di ba? Imbis na yung senador natin nakakagawa ng mas maraming batas, which is nagawa niya pa rin yung trabaho niya bilang senador nang nasa kulungan. Paano pa kung nasa labas siya? Ang dami niya sanang mas magagawa para sa atin, para sa Pilipino. Ganun kalaki yung nawala sa atin. No? So, ayun. Speaking of sa opposition, si VP Leni will be running sa Naga City. Anong reaction doon ng mga nakakasama mo at yung mga ibang kababayan natin nakakampings? Anong general reaction nila doon? Sa akin naman, personally, 'di ba? Kasi naging leader din tayo ng kakamping sa Caloocan, 'di ba? Isa rin tayo sa ako yung mismong naghatak na mga banda nung Kamanava Rock and Rosas. Tayo nag-organisa niyan. Nakita naman natin yung suporta kay VP kahit saan siya magpunta. Yung mga tao lang naiisip nila is dapat hindi siya bumaba. Pero hindi yun yung prinsipyo ng tingin mo ilang porsyento ang gusto siya magsenador, ilan yung okay lang kahit local? Hindi natin malalaro yung eksaktong porsyento. Yung eksaktong porsyento. Pero kasi numbers game yan Pero isa lang ang masasabi natin sa ngayon is sa mga kakamping dyan, malaking pagkakataon yung ginagawa, malaking sakripisyo yung ginagawa ni Senator Trillanes at ni VP Leni Robredo. Bakit sinasabi kong sa inyong sakripisyo? Kasi tama kayo, pwede siya tumakbong senador, 'di ba? Yung senador ngayon na parang circus lang, 'di ba? Ngayon, pagdating ng 2028, kakailanganin natin ng koneksyon, kakailanganin natin ng tao, kailangan natin ng impluwensya at makinarya. So ngayon, ang pinakamalaking player dyan is yung mga nasa LGU. So kailangan nating bumoto ngayong 2025 ng karapat dapat sa LGU. Alam nyo yung nangyari sa Bamba kay
kay Alice Go, Oo. 'di ba? Hindi malayong mangyari yan nitong 2025 na mismong China ang magpatakbo or magpondo, 'di ba? Sa tatakbo ngayong 2025 lalo na sa LGU kasi sila yung hahawak eh. Kaya iboto nyo yung tingin nyo hindi maka-China at sigurado kayong pro-Pilipino. Nandun muna tayo sa pro-Pilipino. Walang kulay, walang pink, walang dilaw, 'di ba? Walang pula. Doon muna tayo sa pro-Pilipino, doon tayo sa hindi magpapa-impluwensya sa China. Yun yung pinaka-ano natin. Kung ano man tingnan natin sa mga kandidato. Yun yung pamantayan. O lastly tol, yun kagagaling na natin, taga Caloocan ka. Ikot kami sa Caloocan. Anong nakita mo so far sa reception ng tao dito kay former senator and baka future mayor Sunny Trillanes? Masaya. Exciting. Nung makikita sa mga video mo, nag-uusap kami kung paano yung reaksyon ng mga tao. Partida umuulan pa. Tingin ko malapit na eh. Kasi kailangan ng tao yung pagbabago. Nakita nila na yung pagbabago is pwedeng maihatid sa kanila ng isang sundalo. So, yun nga, sinasabi natin na sunny days are coming in Caloocan. Maganda yung naiisip nung mga tao rin sa likod niya. I've seen familiar faces na sumusuporta. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Yung iba natatakot kasi baka yung mga ibang negosyo, baka pag sumuporta, pag-initan ng nakaupo, 'di ba? Yung nakaupo pabor sa ano yan? Pabor sa mga Duterte yan. So yung nakaupo ngayon, kung titignan nyo, actually last year same month, if I'm not mistaken, there was this conference of councilors. So lahat ng konsehal sa Caloocan 2023 nagkaroon ng conference sa Davao City. So pinapunta na sila noon. So we know kung ano man yung pinaplano nila, 'di ba? And alam mo, yung sinasabi ko nga sa inyo, it's time na para maging pro-Pilipino tayo. Huwag tayong dun sa kumikiling sa China. 'Di ba? Mahirap yung gagawin ni Sentry. Mahirap kasi malamang yung nangyari kay Alice Guo ipapadaan sa ibang tao. Kakalabanan yan, pera-pera magiging labanan dyan. Wala siyang ganun eh. Pero may prinsipyo. Meron siyang patutunguhan. Yun yung pwede sanggahan sa kanya. Sandalan natin yung pagiging makabayan. Thank you very much, tol. Salamat ha. Okay, so makakasama natin siya sa mga future vlogs po natin. Thank you very much, guys. Bye-bye.